Let's discuss itong mga tax breaks. No? Nung nabasa ko itong news item kahapon, sabi ko, invite natin si Mon. Kasi finally, the government is seeing the light. No? Bibigyan na tayo ng pagkakataon na magkaroon ng tax cut, ng mga tax exemption. Batay po doon sa VTR na nakita mo kanina, Mon, ano yung mga sa tingin mo ang mga unang dapat i-cut ng ating gobyerno sa pagkokolekta ng buwis? Yung mga tax cuts. Alam mo, tama ka. At least finally nakikinig sila. Siguro nga dahil may corruption issue, pero deserve naman natin itong tax relief na to. At sabi ko nga sa iba kong panayam at mga nagtanong, at tayo nakipag-ugnayan sa DOF, welcome development to kasi unang-una, yung tax-free benefits naman ay hindi naman kukunin sa pondo or koleksyon ng gobyerno. Ang magbibigay nito, employers. In fact, nilinaw ko din na hindi ito automatic na pag in-approve itong bagong policy na to, makakatanggap lahat ng employees ng additional rice subsidy. Ito po ay desisyon ng mga employers, hindi po pwedeng i-impose ng gobyerno. Ang magandang balita lang dito, dati hanggang 70,000 lang yung tax-free benefits. Ito yung tinatawag natin, Pat, Ricky, na de minimis. At ang ibig sabihin ng de minimis, maliit na tulong para lang bang maitawid o matugunan yung cost of living. Kaya nga rice subsidy, clothing allowance, laundry allowance, maliit lang siya talaga. Hindi ito pang shopping, in short. At ito'y magandang balita kasi from 70, magiging nasa roughly 90,000. So, additional 20,000 na pwedeng ibigay. Ulitin ko po, pwedeng ipagkaloob ng mga employers at ito'y tax-free. Kaya walang mawawala sa gobyerno. Walang mawawala sa gobyerno kasi ang magbabayad, ang magbibigay, employers. Ang pinagkaloob lang, sige, hindi ko bubuwisan yung additional 20,000 kung ibibigay mo sa mga empleyado. So, sino ang beneficiary nito? Ito yung mga minimum wage earners, mga rank and file, yung mga mabababa ang sweldo. Kasi dun sa mga mas malalaki ang sahod or yung middle income earners, dito pumapasok yung panukala natin na under the train law, exempted na yung first 250,000. Pero effective this year, Pat, Ricky, yung in excess of 250,000, 20% kagad ang tax. Malaki. At ito ang isa sa pinakamalaking rate hanggang 35% sa ASEAN. Saktong-sakto tayo ang mag-share ng ASEAN next year. Kaya naman po, pwede nating ibaba yung income tax kasi tayo ang pinakamataas. So ano yung panukala natin? Itaas yung exemption ng mga individual from 250 to 400,000 para yung first bracket mag-zero muna, hindi 20%. Okay. So let me... Ito ang totoong ginhawa. Malaking epekto at tulong sa mga middle income earners na talagang nagpapasa ng buwis. Hindi po nabubuwisan ng minimum wage earners or ang mga 250,000 and below. Kaya nga yung panukala ni Senator Tulfo, sabi ko, reckless and populist kasi pag nag-income tax holiday ka, ako ang isa sa matutuwa. Yes. Kasi malaki yung sweldo, kita ko. Pero yung 250,000 and below, hindi, maliit lang ang sweldo nila. Mas malaki po ang kita ko sa mga congressman. Hindi ko maintindihan ba't mas mayaman sila sa akin. Nako. Pero wait, just to clarify yung 70,000 na de minimis na sinasabi mo na to 90,000, annual yan, di ba? So, yes, compounded. Annual. Okay, and correct. Then yung 250,000 rin, annual nakita mo yan. So, ang panukala, itaas sa 400,000 para yung mga kumikita ng 250,000, hindi na sila magbabayad ng 20% income tax. Correct. Kasi ngayon, 250 to 400,000 under the updated tax table na train law pa rin ang nag-implement, 20% na yung tax. So, ito malaking relief kasi 80,000 din yun. Oo nga. Diba? Oo.